Magandang araw po muli ngayon. Ngayon po ay Disyembre, ika-6 na Disyembre, taong 2025. At pag-usapan po natin ngayon ang na pag-uusapang pagfa-file muli ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa lower house o sa bababang kapulungan sa Kongreso. Kung matatandaan natin, noong February 2024, na-filean po si VP Sara. Bagamat sa batas natin, nakalagay doon, dapat pagkabigay doon sa Senado, forthwith na matalakay. Subalit ito nga ay hinold ng hinold at nakatwiran pa nga itong ibang mga senador. Maging si Senator Alan Cayetano ay kinwestiyon ano definisyon ng forthwith. Kasi lumalabas doon, hindi naman ibig sabihin agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith, kundi kasunod agad. Parang ganun ang pinupunto niya. Pero sa mga nakalipas na pagkakataon, kay Corona, kay ERAP, kay sino pa ba yung mga na-impeach noon? Sinubukang matanggal forthwith yan, agad-agad eh. Talagang pagpasok sa Senado, kasi may proseso yan eh. Kapag final po yan sa lower house, kapag yan nakakuha ng boto at kailangan po nila yan i-transfer sa Senado agad-agad. Kaya yung sekretaryo ng lower house, kung mapapansin ninyo ng araw ng Pebrero, tinakbo yan sa Senado. Subalit pasarado na nga noon yung 19th Congress, hindi nila tinalakay. At ibang katwiran ni Senator Chis Escudero patungkol doon. At sa kalaunan, naglabas ng ang Korte Suprema na more than one na daw yung naisasampa. Kasi may rule din po tayo sa descriptive period na 1 taon, isa lamang ang pwedeng maging complaint ng impeachment. Anyways, ang impeachment po hindi po ibig sabihin na tanggal sa ang impeachment po ay ginagawa sa lower house pag napatunayan na karapat-dapat na imbestigahan at makasuhan at tanggalin sa pwesto o makulong itong public official. Pagdating sa Senado, dun pa lang po ang korte, magiging korte po ang Senado, dun nila huhusgahan at kung ano ang mga kaso, kriminal, administratibo, dun pa lang nila huhusgahan. Kung convicted, yan po yung tatanggalin na sa pwesto, maaaring di na rin ito makakatakbo, makaboto, o makulong pa. Yan. Pero sa ngayon, hindi ho convicted si VP Sara. Siya po yung impeached ng lower house. Ngayon po darating po ang Pebrero 2025. God's willing, darating yan. May namumuo pong magsasampa daw ulit ng second complaint. Unang complaint para sa taong ito, pero another complaint, kumbaga, tutuusin, ang grupong bayan muna. Yan. Pero po, we are still on the premise that the Supreme Court still has to decide about the legalities and constitutionality of the first complaint. Wala pang desisyon as Supreme Court Kasi may dalawa pong senaryo mangyayari kung inyo pong pag-uusapan, kung inyo pong iisipin. Ang unang senaryo po, paano po kung ang Supreme Court ay magdesisyon na yung first complaint ay legal at dumaan sa tamang proseso? Kung mangyayari po iyon, ano po magiging resulta? The result will be the first complaint will be valid. Valid yun. Hindi mo kailangan magsampa ulit ng panibagong kaso. Same case, same ground, at dumaan ulit sa panibagong proseso para itakbo ulit sa Senado. Dahil valid ang unang complaint kung yun ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, automatic,
or likely the second complaint will be dismissed, at magiging aktibo muli yung first complaint. Madali naman po maging aktibo yun dahil in-archive lang na Senado yung first complaint. So dahil sa pagkaka-archive na yon, kukunin lang ng nila yun, sa kanilang ilalatag sa plenaryo at doon na nila tatakalakayin. Magiging husgado na ang Senado. Di ko lang ho alam anong magiging plano kasi kung natatandaan ho natin nung impeachment trial ng dating Pangulong Estrada, ang tumayo pong presiding judge ay ang Supreme Court Justice. Nung panahon naman po nila Chief Justice Carpio, yung Chief Justice na impeach, ang tumayong husgado si Senator Enrile. Siya yung Senate President noon. So ngayon ho ay maintindihan natin, nahulog po yung mic. Maintindihan ho natin kung ano magiging desisyon ng korte. Ang pangalawang senaryo, kung sakasakali na ang desisyon ng korte ay halimbawa sa Supreme Court rules that the first complaint is illegal. Diba? Kung illegal pala yung first complaint, ano ho mangyayari? As if it is null and void, as if it has never happened. Kung ganun na nangyari, at sasabihin ng Korte Suprema na dismiss itong first complaint dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Now, the path is clear. The path is clear for the new complaint. Kasi ito na ngayon ang mga maituturing na unang valid attempt para matuloy ang impeachment complaint. Ito na ngayon ang lalabas na valid na complaint para masimulan ang proseso ng pag-iimbestiga, maintindihan kung dapat bang matanggal sa pwesto ang VP Sara, meron ba siyang nalabag talaga sa mga, at totoo ba mga bintang sa kanya base doon sa complaint. Yan. Hanggat hindi po nadidesisyonan ng Korte Suprema, mahirap po para makapag-decide o makapag-isip kung ano mga susunod na mangyayari. Bagamat maaari ang ibang grupo tulad ng Bayan Muna, naghahanda na ng second complaint. Alam po ninyo, hindi po kasi biro ang mga bintang, ang mga inirereklamo sa VP office, At hindi po papasa sa Kongreso, sa lower house, kung wala naman pong batayan. Unang-una, botohan po yan at tinatalakay po ang bawat kasong ikinakaso. Yung napatunayan nila, para sa kanila, may sapat na batayan, may probable cause at ito na nga napanalo sa pagboto, na i-transfer na nga nila yan sa Senado. Ngayon, ngayong ibang pamunuan ng Senado, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin niya ng forthwith dito. Dahil mismo ang mga nag-frame ng 1987 Constitution, sinasabi noon na ang ibig sabihin nila doon sa salitang forthwith ay agad-agad. Kaya sa mga pangyayaring kahit dito sa ibang bansa, ang forthwith ay itinutumbas sa salitang dapat agaran, di ba? Subalit yan ay kinontra nga ng ating mga ilang senador noon at in-archive na nga. Hindi natuloy ang impeachment trial. So pagkakataon ngayon sa 2026, wala nang lusot ito. Kung mailulusot ito, wag sana sila ma-technical kasi ang kalaban nila ay technicalities. Kasi confirm natin na yung complaint na nilabas nila noong 2025, noong February ay legit, valid dahil naipasa nila sa lower house. Ibig sabihin ito ay may probable cause. Kung uulitin lang nila yung version na yun, kung nadagdagan nila naman,
malamang sa malamang lulusot ulit yan sa lower house dahil wala naman nagbago sa detalye kung gano'n ang gagawin nila. Ang kalaban lang naman nila yung reklamo ng minority ngayon sa Senado na hindi naman more than one ang isinampa. Kaya at ang forthwith ay hindi naman agad-agad. Yun mawawalan na po yung mga yun. Forthwith na lang pero bukas naman po ang 28th Congress so wala silang maidadahilan para hindi talakayin yan. Pag-aralan at alamin po natin ang mga susunod na pangyayaring yan. Pero ang bottom line po nito, ang bottom line is kapag ordinaryo kang Pilipino, bagamat wala kang kasalanan, pag inimbestigahan ka, imbestiga ka agad eh. Wala nang sabi-sabi. Posas ka nga agad eh. Nakikita ho natin ang diferensya talaga. Dito, nadidelay eh. Tandaan ho natin, justice delayed, justice denied. Kapag dinedelay mo ang injustice, ibig sabihin nun dinideny mo rin yun. Napaka sama para sa mga Pilipino na ang mga namumuno sa kanila kayang i-delay at i-deny ang batas, ang justice. Samantalang sa ordinaryong Pilipino, kulong ka agad. Sana ho, mag-isip-isip po tayo, gaya ng panawagan natin mga nakaraan, na huwag tayo basta-basta boboto. Ako po ay right-wing advocate kahit saan ako pumunta. Hindi po ako sumusuporta sa left-wing agenda. I always go with the right wing. Sa mga susunod pag-uusapan po natin yung ideolohiya na yan. Nandito po muna. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-share, mag-like. Maraming salamat po.